So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-game test na rin natin finally itong isang napakalupit na budget smartphone today, which is a Tecno Spark Go 2. Maganda kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, 5 games ang ating i-test like ML, COD, Genshin, Honor of Kings at PUBG Mobile. So sad to say, wala akong nakita sa App Store or sa Play Store ng Wuthering of Waves. Hindi siya available. Itong Roblox, gagawa ko ng separate game test niyan. At ito pa lang, si Tecno Spark Go 2 ay powered ng Unisoc 7250. At kung interested kayo nito makabili ng mura lang, below 3,000 pesos, itong view products natin dito sa video na to. I-click nyo na lang yung view products na to para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Tecno Spark Go 2. So first na lalaruin natin is Mobile Legends. So again, ito ay 3GB 128. So pinakamataas lang naman available ang Tecno Spark Go 2 is 3GB. Tingnan natin kung pwede pa bang pang gaming ang 3GB. At iset natin sa mataas. So map is high, effects is high, resolution is high. So sineset natin sa mataas syempre dahil game test to. Titingnan natin kung hanggang saan yung full potential ng Tecno Spark Go 2. Even meron siyang 3GB of RAM lang. So download ko lang yung resources tapos start tayo. So pagdating sa Mobile Legends mga J-Vlog, surprisingly maganda performance dyan ni Tecno Spark Go 2 sa mataas sa settings. So yun, 3GB of RAM pero na-handle niya naman kahit paano yung ML. At wala naman tayong experience sa mga sobrang lalang frame drop na nakaka-apekto sa ating paglalaro. Ganyan kalakas yung Unisoc 7250 for a budget smartphone. Kaya panigurado ma-enjoy nyo po maglaro ng ML dito sa smartphone na to. Playable na playable po siya sa mataas na settings. So next is Honor of Kings. So set natin yung settings niya. So graphics, high, resolution, ultra. Check natin. So pagdating sa Honor of Kings, super playable siya dito sa Tecno Spark Go 2. In fairness sa mataas sa settings, wala tayong na-experience ng mga sobrang lalang frame drops habang naglalaro ng game na to dito sa smartphone na to. So super duper playable siya sa mataas sa settings. Panigurado ma-enjoy nyo po maglaro ng Honor of Kings dito sa smartphone na to. So next naman is COD. So set natin yung graphics niya. So, pinakamataas sa graphics niya is low at frame rate medium. Ito lang yung pinakasagad niya.
So pagdating sa COD Battle Royale, ayan, kahit 3GB of RAM siya, pinakamataas sa settings available is low. Siguro yan yung reason kung bakit yan naka-low lang siya, kasi sa ibang 7250 medium graphics ang pinakamataas and high refresh rate. Dito pinakamataas is medium refresh rate, pero so far so good naman yung performance niya. May mga slight frame drops, pero manageable naman dito sa Tecno Spark Go 2. Makakalaro naman kayo kahit papaano. Targets in sight. Online. Reloading. Cover me. Target down. So pagdating sa COD, multiplayer, mas okay yung performance niya, of course, compare sa Battle Royale, mas smooth. Ayan, kahit may kalaban, ayan, no? Wala naman siya mga malalang frame drops while playing this game dito sa smartphone na to. So next is PUBG Mobile. So set natin yung settings for better frame rate. So pagdating sa PUBG, ayan, playable din naman siya dito sa Tecno Spark Go 2. Ayan. Okay naman din yung performance niya. May mga slight frame drop sa na experience, pero playable naman siya dito sa smartphone na to. Ayan. O, diba? Frying pan lang yun. So makakalaro naman kayo kahit papano ng Tecno Spark Go 2 dito sa smartphone na to na nakaset sa better frame rate. So next is Genshin Impact. So yung graphics natin, set na lang natin sa pinakamababa. 30 FPS, naka-off ang motion blur. Okay? So tingnan natin. Huwag na tayo mag-expect ng high kasi 3GB of RAM lang naman to. Ayan, frame drops. Pero nakakagalaw rin naman tayo kahit papaano sa Genshin. Tayo natin makipag-battle. Ayan, nakakapag-battle naman tayo kahit papaano. Eh, diba? 2,000 pesos plus sa smartphone, 2 to 3,000. Eh, nakakalaro rin naman tayo kahit papaano ng Genshin kahit na nag-frame drop siya. Ayan, no? Hindi mo akalain kasi usually sa mga ibang chipset na merong Helio G36, G50, eh grabe frame drop. Dito eh okay naman siya, oh. Diba? So pagdating sa overheating, wala naman. Sige, parang saglit pa lang naman tayo naglalaro. Pero usually pag matagal na kayo naglalaro at nag-overheat na siya, doon na tayo magsasign ng mga sobrang malalang frame drop. Pero so far, ayan, nag-auto dim na yung smartphone, sign na medyo nagiging warm na siya. So asahan nyo, pag matagal kayo maglalaro talaga ng Genshin dito, mabilis siyang uminit. Any smartphone na ginagamit nyo for gaming, eh mabilis po yan uminit, lalo na pag mabigat yung game. Pero surprisingly for Genshin Impact, nakakapaglaro naman tayo kahit papaano dito sa Tecno Spark Go 2 kahit sa mababang settings. Playable din naman siya, mga ka-J-Vlog.
So kahit na 3GB of RAM, okay rin siya for Genshin. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test ito sa Tecno Spark Go 2. So grabe, na-surprise ako sa smartphone na to, even though 3GB of RAM lang siya. Lahat ng tinest nating games ay playable dito sa device na to. So kunin nyo 128 kasi meron to 64GB, diba? Ang pinaka-the best talagang makukuha nyo is yung 120GB pag maglalaro kayo dito. At surprisingly, kaya niya po ang Genshin Impact sa pinakamababang settings. May mga frame drops pero kaya niyang i-handle yan. ML, playable, Honor of Kings, okay na okay. COD, may mga frame drops sa Battle Royale pero manageable, and even sa PUBG Mobile. So again, kung i-rate ko gaming performance, ito sa kanyang presyo na 2 to 3,000 pesos mga ka-J-Vlog. Ang score ko dito nasa 9. So kaya 9, hindi siya 10 kasi yun nga, Go Edition siya. Parang nalimit tuloy yung mga pwede natin malagay na apps tulad na lang ng WoWA. Hindi po available dito sa Tecno Spark Go 2. Yun yung nakakalungkot doon. Pero overall specs nito ay okay na okay naman for budget gaming smartphone. Dual speakers, large display, huge battery, at of course fast charging rin naman siya kahit papano. Kaya yon, okay na okay rin naman kahit papano maglaro dito sa Tecno Spark Go 2 kung naghanap kayo ng murang panglaro na smartphone na pwedeng ibigay sa mga anak nyo, or pwede ito as all-rounder, day-to-day use, pwede, hindi naman po siya mabagal. Kaya kung interested kayo, yung view products natin dyan, i-click nyo na lang yan para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Tecno Spark Go 2.